Kontrang-kontra ang mga senador sa People's Initiative dahil sa mga aligasyon ng panunuhol at higit sa lahat tila mabubusalan sila sa botohan kaugnay sa pag-amyenda sa saligang batas. Dismayado kami sa People's Initiative dahil makikita natin doon by voting jointly, tinanggal mo yung check and balance system ng ating konstitusyon. Now, having said that, yung PI, ang daming controversy. No? Una dyan, yung perang ibinibigay kapalit ng signatures. Maraming lumalabas, may 100 pesos, may 200 pesos, may 500 pesos. Hindi na nga ito People's Initiative, peso initiative na ito dahil peso ang kapalit para sa initiative. Taliwas ito anya sa esensya ng mismong People's Initiative kung saan mabibigyan ng boses ang mamamayan dahil ang nangyayari ngayon, binibili ang kanilang karapatan. Hindi mawawala ang iringan sa palagay ni Gatchalian kung magpapatuloy ang kontrobersyal na pangangalap ng mga pirma. Magandaan niya ang layon ng Resolution of Both Houses No. 6 na inihain ni Senate President Juan Miguel Zubiri base sa nais ni Pangulong Marcos Jr. Ngunit tila agad na isang tabi ang resolusyon dahil sa manifesto ng lahat ng 24 na senador na tutol sa layon ng isinusulong na People's Initiative. Kaya habang nandyan yung People's Initiative, nakikita ko na magiging problema ito sa pag-aamenda ng ating Constitution. Yung Constitution, itong resolution of both houses, in effect, constitutional Constitutional Assembly, kung saan limitado yung topics na pag-uusapan natin o limitado yung mga components na gusto nating amendahan. At ito, alam natin kung ano lang amendahan. Hindi ito papasok political, hindi papasok yung mga ibang components, limitado lang sa economic provisions lang. Sabi pa ng senador, isa sa posibleng mangyari kapag igigiit ang People's Initiative ay walang mangyayaring eleksyon sa 2025 at may mga halal na opisyal ang mapapalawig ang termino. Pag nagpatawag ang speaker, dahil mas marami siyang tao no? Almost 300 plus versus 24. Pag nagpatawag siya i-amenda ng Constitution, lahat pwede na mag-propose. Pwede nang i-postpone muna yung election dahil pahahabain in term. Pwede munang i-postpone yung election dahil gagawin ng 5-year in term. So maraming ganyan ang pwede mangyari. Kumbaga, hindi na natin makokontrol kung ano yung pwede mangyari pag binuksan na yung Constitution. At walang check and balance dahil pag binuksan ng isang house, kahit ayaw ng Senado, sabihin natin ayaw namin, malulunod tayo sa 300 plus versus 24 na individual. Sa papel na pinapipirmahan para sa People's Initiative, malinaw naman ayon kay Gatchalian na mawawala ang check and balance sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Magandaan niya kung madadaan pa sa usapan ng pagplantsa sa sigalot sa pagitan ng Senado at Kongreso. Ngunit aminado si Gatchalian na may iba pa rin paraan sa kanilang mga senador. Dalawa yung ginagawa namin. No? We will use the legal route, mag-file ng mga petition in the Supreme Court. And then pangalawa, umaapela kami sa ating taong bayan na wag magpapasilaw sa 100 pesos, 200 pesos. Dahil ang kapalit nito ay mawawala yung ating sistema ng check and balance. No? Makakatulong din anya kung aaktong referee na si Pangulong Marcos Jr. sa nagbabangayang dalawang kapulungan at maiiwasan ang political crisis. Yan ang kinakatukutan ko, a political crisis. No? Dahil pag nagbangayan ang mababang kapulungan at ang Senado, no, magkakaroon tayo ng political crisis. At ang kinakatukutan ko sa isang political crisis, walang batas ang ma-approve. Baka yung budget hindi rin ma-approve dahil nagbabangayan no? At pag nga nang nangyari, maraming serbisyo ang masasakripisyo. Para sa akin, napakahalaga ang sentimento ng ating Pangulo dito. At mahalaga rin na maiwasan itong potential political crisis. At mahalaga rin na ang Pangulo natin gamitin niya yung kanyang boses para maiwasan itong potential political crisis.
Ilang economic provisions sa 1987 Constitution ang nais maamyendahan para maraming banyagang negosyante ang ikonsidera na ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kanilang negosyo. Ngunit sa nangyayaring bangayan ng mga mismo mag-aamyenda sa saligang batas, may mga nagsasabi na sa halip na ikonsidera ang Pilipinas sa kanilang negosyo, iiwas pa sila dahil sa hindi pagkakaintindihan ng ating mga mambabatas. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.